dyan na ang mayor ng Los Baños. Captain Albutra said that he will file cases against you. That's what's mentioned in his affidavit because he's claiming that what you've said are pure lies. What is your comment to that, Colonel Garma? Makokonsensya din po yan kasi I treated him very well when I was the city director of Cebu City. In fact, may mga operations din yung mga tao niya na he needs my intervention and I gave my full support. Alam po niya yan. So now, if he will sue me, I will face it, but I can look it straight in his eyes. I am not lying, and he is lying, and he is coward to mention names na alam niya kung sino talaga tumira kay Mayor Halili. He knows it. Konsensya na lang po niya yan, Mr. Chair and Your Honor. This point of time po, sorry po, pat nagsisinungaling po si Ma'am Garma, Mr. Chair. Nagsisinungaling si Colonel Garma. Yes po, Mr. Chair. Ikaw ang nagsasabi ng totoo. Yes po, Mr. Chair. Those other personalities who have been killed on the warrant, like big personalities that you know about. Yes, Mr. Chair. Mayor Halili, pinagmalaki kasi ng isa, sir, na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes po. Lieutenant Colonel Albotra na ata. Albotra. Major Andulan is my classmate, Mr. Chair. Major Andulan, kayo'y magkasama ni Captain Albotra. Magkaibigan kayo, correct? Not really, sir. It's just my classmate, sir. Ngayon ko lang po siya nakasama, sir. Nandito sa Facebook nyo yung mga closeness Ha? Huwag kayong magpo-post kung hindi kayo magkakasama. Ayan, no? Kim Aquino, Parado, Revita, Andulan, Kenneth Paul Albotra. One day in jail is very hard. Even if you are guilty. What more if you're not guilty? I'm speaking on behalf of those people na namatay, na parusahan na walang kasalanan. Kung ikamamatay ko, itatanggapin ko kaysa naman sirang-sira pangalan ko. I'm sorry, Your Honor. I kept this for a long time. When I was inside, I keep on praying. That's the only thing that kept me alive aside from my family support and my relatives and friends. Pero hindi lahat ng tao makukulong kaya. Hindi lahat kaya. At hindi lahat may babalik ang ginawa nila. Sa pagdinig ng komite noong October 11, kinumpirma ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO General Manager at retired Police Colonel Rohina Garma ang pagkakaroon ng reward system para sa mga pulis na pumatay sa mga suspect sa kontrobersyal na kampanya kontra noong nakaraang administrasyon. Sa kanyang testimonya, ikinuwento ni Garma ang pakikipag-usap kay Albotra kung saan ipinagmalaki nito ang pagkakasangkot niya sa pagpaslang kay Halili na kasama sa narco-list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Halili na kilala sa pagparada sa publiko na pinaghihinala ang mga kriminal ay binaril ng isang sniper sa isang flag-raising ceremony noong July 2018. Sa pagdinig noong Martes, tinanggihan ni Albotra ang mapahayag ni Garma. Ibinasura ang mga ito bilang pure chismis at iminumungkahi na malamang na nalilito siya. Nagbanta pa siyang kakasuhan si Garma para sa mga paratang. Gayun paman, nanindigan si Garma. Iginiit na si Albotra ang lumapit sa kanya na may dalang impormasyon na nagpahayag ng pagkadismaya sa kanyang pagtanggi sa kanilang pag-uusap. Makukonsensya din po yan kasi I treated him very well when I was the police director of Cebu City. Garma said, kung kakasuhan niya ako, haharapin ko. Pero nakakatingin ako ng diretso sa mga mata niya. Hindi ako nagsisinungaling at nagsisinungaling siya dahil duwag, dahil hindi niya binanggit ang mga pangalan na alam niyang sangkot sa kay Mayor Halili. Alam niya.
Noong Martes din, dininig ng Quad Committee ang testimonya ng isang dating konsihal na inakusahan ng mastermind sa pagtay kay Los Baños, Laguna Mayor Cesar Perez noong December 2020. Itinuro ni dating Councilor Norvin Tamisin si Police Captain Kenneth Paul Albotra na umano'y pumaslang kay dating Los Baños, Laguna Mayor Cesar Perez. Anya, naging batayan niya ang mga larawan. Pagkilos, pagkakasabi umano ni retired Police Colonel Ruhina Garma, naging tauhan ni Garma si Albotra sa Cebu City Police. Hinikayat ni Garma na magsabi ng katotohanan si Albotra kung saan inamin niyang sila umano ang nagtrabaho kay Perez. Mariin namang itinanggi ni Albotra ang paratang sa kanya ni Tamisin. Sinabi rin niyang nagsisinungaling si Garma. Si Norvin Tamisin na nakakulong ng 7 buwan pagkatapos ng pag-aresto sa kanya noong November 2021 ay nagsabi na ang mga otoridad ng pulisya ay nag-frame sa kanya bilang isang fall guy upang mabilis na isara ang kaso at uriin ito bilang nalutas. Si Perez ay binaril at napatay ng hindi pa nakikilalang mga armadong lalaki sa loob ng Municipal Hall Compound noong December 3, 2020. Kasama rin ang kanyang pangalan sa controversial na narco-lease ni Duterte. Noong 2016, binasa ni Duterte sa publiko ang listahan ng humigit kumulang 160 pampublikong opisyal na inakusahan niyang sangkot sa kalakalan ng narcotics. Ang mga opisyal na ito ay binansagan bilang narco-politician at marami ang napatay sa di umano'y mga engkwentro ng pulisya o pinaslang ng hindi kilalang mga salarin, kabilang ang mga sniper. Si Police Captain Kenneth Paul Albotra ay nakontempt para sa pagsisinungaling sa committee sa paglabag sa Section 11, Paragraph C ng House Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. Nakakalungkot lamang that those people in power in the PNP organization, nakakuha sila ng sketch nung tao na allegedly pumatay. Pero ang layo-layo naman sa muka nung former councilor ng Los Baños. And I really am shocked to find out why these people from the PNP have chosen you to be the poll guy. Actually, you were poll guy ka talaga, but we will establish that. We will establish, and we will give these people that we have invited the chance to prove that we are wrong. And the chismis, allegedly, that was received by former GM Garma was indeed a chismis. We will try to prove it now. Now, Mr. Chairman, allow me to show a video, no? Para makita po natin yung mga comparison between those being accused, those being manifested by GM Garma, that it was told to him by Major Albotra and now Colonel Albotra. Do you have also knowledge he about was boasting, no? Naging boastful siya in telling GM Garma that grupo nila ang tumira kay Halili. And when this fellow saw our investigation during that time, he immediately called me and tried to compare what happened. And sabi ko, I will not believe right away. Give me story and give me evidences. Because here, in our Quadcom, hindi po tayo nag-entertain kung walang valid na mga ebidensya. So, Mr. Chairman, allow us to try to see these 2 videos before we ask our officials from the PNP. Also knowledge about those other personalities who have been killed on the war on drugs, like big personalities that you know about? Yes, Mr. Chair. Mayor Halili, pinagmalaki kasi ng isa, sir, na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes po. Lieutenant Colonel Albotra na ata. Albotra. Kenneth Albotra to be invited in the next hearing. Mula nang mapatay si Tanawan City Mayor Antonio Halili, unti-unti nang nabubuo ng Task Force Halili ang mga ebidensya na posibleng makatuntun sa pumatay sa alkalde. Ilang oras bago ang pag-awit ng lupang hinirang noong July 2, nakuna ng CCTV sa isang gasolinahan ang isang AUV na may plakang AHO
3044. Ito rin ang AUV na nakunang pabalik-balik sa Memorial Park malapit sa City Hall 2 magkasunod na Lunes bago ang pamamaril. At matapos ang pagpatay kay Mayor Halili, nakunan din na ang naturang AUV at kasama pa nitong hinihinalang getaway vehicle palabas ng expressway. Una nang sinabi ng PNP na minaniobra ang mga plaka at ang plakang AHO 3044 ay hindi pa nai-issue ng LTO. Sa bagong CCTV footage na nakuha ng news team, pumarada muna ang isa sa mga AUV sa gasolinahan higit 1 kilometro ang layo sa bagong City Hall. Huminto ito sandali at isang lalaki ang bumaba na may suot na itim na t-shirt, berdeng sombrero at may hawak na cellphone. Wala pang 10 minuto, bumalik na ang lalaki sa AUV at saka umalis. May lead na raw ang task force sa gunman sa makapagtuturo sa mastermind. From the gunman, meron kasi tayong anggulong tinitingnan. Hindi ordinary na citizen, but a person also with a derogatory report for alleged drug involvement. Mula sa mga statement ng mga kasamahan ni Mayor Halili sa na-recover na M16 slug hanggang sa mga kopya ng CCTV, kumpiyansa ang PNP na mahanap na rin nila ang mga sospek sa pagpatay sa alkalde. In terms of percentage, I may put it at 80% that we can solve it. Ayon sa Task Force Halili, malaking tulong sa ikalulutas ng kaso kung matutunto nila ang lalaking nakita sa footage. Kaya't bukas ang kanilang mga tanggapan para sa sino mang may impormasyon tungkol dito. Kevin Manalo, ABS-CBN News. Do you have also knowledge about... Tingnan po na natin yung second video, no? Mamaya babalikan po natin yung video ni Mayor Tony Halili. But for the meantime, we want to compare yung pong klase ng pagpatay sa Batangas at sa Laguna po. So, please show the second video. Politika ang nakikitang anggulo sa pagpatay sa alkalde ng Los Baños, Laguna na si Cesar Perez. Si Perez kabilang sa narco list ni Pangulong Duterte noong nakaraang taon. Matatandaan kasama si Mayor Perez sa narco list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi ito ni Perez at sinabing pamumulitika at paniniralang ng kanyang mga kalaban ang pagkakasangkot umano niya sa iligal na droga. So yan yung supposedly na kasama sa team ng pumatay. Pumunta siya doon sa area na kung saan pinatay si Mayor. Diyan tumayo si Mayor Cesar Perez sa area yan. At umiikot siya sa munisipyo. Paikot-ikot siya mula alas 10 ng umaga hanggang sa pinatay si Mayor Cesar Perez. Yan ang taong hindi nakita ng ating mga kapulisan. Yan ang CCTV na hindi nila nakita. Hindi pinilisenta sa korte. And why this was not presented? Itong ban na to na ginamit nilang AC 4033, nirambol lamang nila yung plaka na ginamit kay Halili. Diyan sila nagtago. 6:12 hanggang 8:30. Ayan, diyan. Andito ang munisipyo sa kanan. Andyan yung gunman, ang location, at diyan nila tinira yang si Mayor. Nakita niyo yung pader sa may likod? Doon nakaporma yung FB. Doon nakaporma yung killer. Mula 8:43, naglakad si Mayor. Pumunta siya doon sa pinuntahan noong naka-blue na sapatos at yung malaki ang katawan at makinis ang kanyang buhok. Ayan ang mayor namin, si Cesar Perez. Dumiretso siya doon, bumalik siya dahil may tumawag sa kanya. Most likely, ang tumawag sa kanya ay grupo din nila. At dyan na pinatay
ang mayor ng Los Baños. At sa areang yan, wala dyan si Tamisin. Wala dyan si Konsehal Norbin Tamisin. At pagkatapos sa binarel, makikita niyo yung van, ayan, na kung saan dyan nagsimula yung pagputok. ACA 433, at yan din ang ginamit nila kay Halili, nirambol lang yung plate number, yun, umalis na. Makikita natin sa kabilang CCTV yan, lumalabas na sila pagkatapos nilang barilin si Mayor Cesar Perez. Ang sinasabi nila, ang gunman nandun sa 7-Eleven. Andyan ang gunman. Mula alas 10 ng umaga hanggang 8:45, umalis na sila ng Los Baños papunta doon sa Calamba. Alright. Okay. So we have invited, Mr. Chairman, also the mga PNP sa Los Baños. Yung ating pong Colonel Albotra, you are now a colonel, correct? Mr. Chair, I am Police Captain, Mr. Chair. Captain Albotra? Yes po, Mr. Chair. Ay, ano ka na? Captain pala. Yes, From major to captain. Yes po, Mr. Chair. Tama ba? From Chairman. Captain muna bago. Yes. Colonel, Captain Albotra, anong class ka? 2006. I'm a member of PNP Class 2006, Mr. Chair. 2006. So, classmate kayo ni Colonel Santi Mendoza. Yes, Mr. Chair. Why you're still rank of captain? Most of your classmates are light colonel and some are major. Mr. Chair, 2 months ago, Mr. Chair, my promotion order was cancelled last 2016 na promotion, Mr. Chair. Kaya na balik po ako sa rank of police captain. You're demoted? Not demoted, Mr. Chair. Cancelled lang po, Mr. Chair. Cancelled yung promotion mo for major? Yes po, Mr. Chair. Ms. Garma, is the guy, Captain Albotra, is the person that you mentioned? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So you confirm that Captain Albotra is the same as alleged Colonel Albotra? Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Captain Albotra, during that time, noong June 4 hanggang June 27 of 2018, June 4 to June 27, 5 days before the killing of Antonio Halili, you were assigned sa Calamba City. Yes or no? Yes po, Mr. Chair. You were assigned in the Calamba City primarily for what purpose? Anong assignment ang binigay sa iyo nung nasa Calamba City ka? Mr. Chair, last June 14, 2018, I was issued anong inassign sa iyo? Anong inassign sa iyo? Anong function mo? Intel operative po, Mr. Chair. Intel ng ano? Intel ng Calamba City Police Station po. Ng SDEU? Opo, Mr. Chair. Drug Enforcement Unit. Correct? Yes, Mr. Chair. So, yun ang reason kung bakit ka nilipat for 23 days sa Calamba City. And Calamba City is just beside Tanawan City. Tama? I have no idea, Mr. Chair. Okay. So, sa loob ng 23 araw na you were assigned in Calamba City as intel of the Drug Enforcement Unit, anong ginawa mo sa loob ng 23 days that you were assigned in that city? Mr. Chair, I have submitted the affidavit, Mr. Chair. Yes, we have received your affidavit. Nakalagay po doon, Mr. Chair, yung mga araw po ng timeline po at saka yung mga activities ko po doon, Mr. Chair. I got your affidavit. But what I'm asking you is, anong ginawa mo bilang ikaw ay intel ng DEU sa Calamba City? Anong work ang ginawa mo during that time? Mr. Chair, nagtrabaho po ako bilang intel and SDEU ng Calamba City Police Station for only 6 days, Mr. Chair, because our order was nullified then, Mr. Chair. Hindi yun ang tinatanong ko, you were designated June 4. June Tama? 14 po, Mr. Chair. Ha? June 14, Mr. Chair.
Andito sa affidavit mo. On June 4, 2018, I was issued SO number 7750 for reassignment from Region 7 to Region 4, Calabar Zone. Yes, Mr. Chair, that's the special order, Mr. Chair. Special order. Yes po, Mr. Chair. So ngayon, lumipad ka na doon. Lumipad po ako ng June 8, Mr. Chair. I think that was Friday. Yeah, oo. And then, it doesn't matter na sa akin yun eh. Ang tinatanong ko sa iyo, anong ginawa mo nung panahon na sinasabi mo dito from June 12, June 14, na nakuha mo yung order mo, sinasabi mo, tapos umalis ka na doon ng June 27, nung ikaw binalik na sa Region 7, anong ginawa mo sa area? Kasi yun ang trabaho mo, Intel DEU di ba? So, anong in-Intel mo during that time? I only work as Intel, Mr. Chair, for only 6 days, Mr. Chair, kasi nalified nga po. Okay, correct. Sa 6 days, anong ginawa mo? Nagtrabaho po ako, Mr. Chair. Anong tinrabaho mo? Yung mga, po, Mr. Chair, flagship programs po ng PNP. Ng ano? Gambling, drugs, wanted persons. Meron pong mga accomplishment ni siguro doon, Mr. Chair, na nakikita doon sa police station, Mr. Chair. At pagkatapos ng trabaho mong yan, ibinalik ka. Yes, Mr. Chair. I remember then RD, Brigadier General Ted Caranza, called us to report to his office and inform us that we will be relieved out of Pro 4A. So that was very unexpected, Mr. Chair. So after a day or two, nag-back up na po ako, Mr. Chair, at lumipad pabalik ng Cebu, Mr. Chair. At sinasabi mo dito sa affidavit mo, after na babalik ka sa Cebu, nag-courtesy call ka ng July 2, no? Kay Colonel Garma. Mr. Chair, I remember, Mr. Chair, that was Monday. Yun po ay assumption ng Office ni Ma'am Garma. Kaya pumunta po ako doon. Ngunit hindi po kami nakapag-usap kasi marami pong tao at saka pagkatapos po ng assumption niya, diretso po sila sa conference room, Mr. Chair. Okay, and during that time, July 2, dito pinatay si Tony Halili. At ang sinasabi mo, nandun ka sa assumption ni Colonel Garma. Colonel Garma, can you kindly confirm to us, nung July 2, na kung saan dito pinatay si Tony Halili, were you able to meet si Captain Albotra? Mr. Chair, hindi ko na maalala sa dami po ng mga officers during that time. Okay. At dito sa kanyang affidavit, sinasabi niya dito, noong July 3 to 4, nag-courtesy call siya sa CCPO. Ikaw yon. And July 5, 2018, nag-issue ng order para dalhin siya doon sa traffic patrol group. Na-sign mo. So, kailan mo siya nakausap? So, most likely, Mr. Chair, after the turnover po ng command, when I assumed as city director, so most likely that's before July 5 when the order was issued to him as in charge of the assigned sa traffic group. At doon mo siya nakausap about doon sa pagiging boastful niya sa nangyari kay Halili? Yes, Mr. Chair, kasi may PDS po kasi yan na pinakita sa akin. So nakikita ko yung kung saan ang mga assignment. So nagtanong ako saan siya galing. So very comfortable naman po siya na nagkwento na galing siya sa Region 4A at nakwento po niya sa akin yung operation. At yun ang sinabi niya? Yes, Mayor Halili. Anong pagkakasabi niya, GM? He is part of the said operation. Hindi naman niya sinabi siya ang bumaril or something, but the fact na sinabi niya his part, I assume na merong kinalaman. Trabaho. Yes, sir. And mga ganyan kasing trabaho, compartmentalize po yung work. So, hindi na rin po ako masyadong nagtanong. Asang alam ko lang, nakwento niya, sharpshooter po yung bumaril. So, Captain Albotra, do you confirm that nagkaroon kayo ng usapan sa kanyang opisina? Sigurado nag-usap kayo, Mr. Chair, kasi ako po ay nagko-courtesy call, but never did I remember saying something, anything like that, Mr. Chair. Captain Albotra, remember, you are under oath.
Yes, Mr. Chair. At kung sakasakali na may kinalaman ka at involved ka sa grupong ito, aminin mo na. Kasi darating ang panahon, hahabulin ka ng pagkakataon, maniwala ka sa amin. Marami na kami napatunayan sa kongresong ito. Marami na kami napatunayan noong paman. Hahabulin ka namin kung talagang involved ka. Maniwala ka sa amin. Can I say something, Mr. Chair? Go ahead. Mr. Chair, my conscience is very clear. I have not involved in any way to the killing of Mayor Halili, Mr. Chair. What is your relationship with Major Andulan? Major Andulan is my classmate, Mr. Chair. Major Andulan, kayo'y magkasama ni Captain Albotra. Magkaibigan kayo, correct? Not really, sir. It's just my classmate, sir. Ngayon ko lang po siya nakasama, sir. Andito sa Facebook nyo yung mga closeness Ha? Huwag kayong magpo-post kung hindi kayo magkakasama. Ayan, Kim Aquino, Parado, Revita, Andulan, Kenneth Paul Albotra. Ang tanong ko sa iyo, Andulan, dahil magkakilala kayo ni Colonel Albotra, ni Captain Albotra, bakit ikaw ang humuli? Bakit ikaw ang humuli kay Norbin Tamisin? Anong kinalaman ng pagkatao mo during that time that you were assigned in Cavite? Mr. Chair, during that time, sir, I was assigned in Batangas CIDG as the chief, sir. Oh, yes. Yes, yeah po. Bakit ikaw humuli? Bakit hindi ka nakipag-coordinate sa CIDG namin, sa Kabuyaw? Ang lapit-lapit ng Kabuyaw. No, sir. We apprehended him, sir. We implemented the warrant of arrest. Bakit nga hindi ka nakipag-coordinate sa Kabuyaw? May CIDG tayo dun Yes, sir. I coordinated with the CIDG. You coordinated? Yes, sir. Sa COP po ng after the arrest, saan nyo dinala si Sa Camp Vicente Malbar po, sir. Correct, Batangas. Yes, Batangas. Yes, sir. Opo. O ba't hindi nyo dinala sa amin, sa Kabuyaw? If you coordinated rightly with the province of Laguna, with the CIDG sa Kabuyaw, bakit dinala mo sa area mo? Sino ang CIDG during that time sa Kabuyaw? If you coordinated with Kabuyaw? Si Major Dilem po, sir. Did you coordinated with him rightly, properly? Yes or no? Yes, sir. Through phone, sir. Nag-coordinate po ako sa kanya. Together with the COP of Los Baños. Mr. Chairman, we'll be asking the person of the CIDG chief of the province of Laguna in the city of Cabuyao in the next hearing. So, saan mo na-apprehend si Barangay Bukaking Drive, Baguio City, Your Honor, Mr. Chair. So, nung ma-apprehend mo si Norbic Tamisin, si Konsehal, anong basis ninyo for the arrest order? Mr. Chair, he has a warrant of arrest of murder po, sir, under branch 107 of... And using this picture? No, sir. Anong ginamit ninyo? Paano nyo nalaman na siya yun? We have an informant, sir. So, hindi nyo ginamit ng picture na to? Sa pag-aresto sa kanya? No, sir. Since, po, sir, yung informant, sir, close po sa kanya, sir. Ano yung? Yung informant niya po, sir, close po sa kanya, sir. Yung mga witnesses nyo? Sino mga nagturo sa kay Norbic sa Tamisin during that time? Because you have two witnesses. Informant, sir, yung nagturo sa amin, sir. You have witnesses. Di ba? Na nakakita sa kanya sa 7-Eleven na nandun daw siya. Sino yung mga yon? Those two informants, sir. Na ginamit yung witnesses sa kaso? Yes, sir. Anong pangalan? On the public record dyan, Norbic. Sino? Who are these people? Raybel. Raymond Raven ng Bitin sa Baipo na hindi naman po doon nakatira.
And these are the people that you have trusted in trying to find out that this person is the one who is being accused of. Tama? Mali? Yung taong sinabi mo kanina, yung dalawa. No, sir. So ano naging basis nyo? Yung sabi mo, yung witnesses, The yung basis dalawa. of the first is the warrant of arrest, sir. And then, sir, may pointer po kasi kami na close po sa kanya, sir. Dalawa po yun, sir. I can give you names to, kung if you allow it, sir, to Sige, have an please, give us the executive name. session, Ano. sir. And also, pareho siya doon sa kaso na final against Norbin Tamisin. Tama? Yes, sir. Opo. Informant lang, sir. So, yung sa amin, sir, sa implementation lang po of the warrant of arrest from Tamisin. And What is your relationship with the former General Bato? For 2016 to 2018, sir, is my chief PNP that time, sir. No, I mean your personal relationship with him. Wala po, sir. Wala po kaming personal relationship. Hindi po ako na-assign ng Davao. Hindi Sa po anak ako, niya, na-assign ka? During my tenure Yes or no? Yes, sir. Sa Yes. PNPA, sir. That is your relationship. Na-assign ka sa anak. I'm asking you, ano relationship mo eh? Sabi mo, wala kang relationship. Because ikaw ang pinagbantay sa anak ni General Bato na nag-aaral pa yung anak niya sa PNPA. Yes or no? No, sir. Prior to my assignment there, sir, doon na po ako na-assign. Saka pa lang po pumasok yung Sa anak niya? Opo, sir. Opo. How many years ka na-assign sa anak niya? I was assigned in PNPA, sir, for 2 years po, sir. Okay. Opo. Sige, thank you so much. Captain Albotra, kasi pag pinakita natin yung mga picture, no, hindi namin sinasabi na ikaw pumatay. Katulad naman na sinabi ni GM Garma, ang pinagmalaki mo lang sa kanya ay kasama ka sa team. Most likely, hindi ka naman sniper, eh. Correct? Hindi ka naman nag-aaral ng long shot, eh. Tama? Yes po, Mr. Chair. Oo. At pag tinignan naman natin yung ban, FB ban, ikaw allegedly, pag nakikita natin yung itsura, lahat, may bumabang isang malaki katawan. Ikaw, nagba-bodybuilding ka, di ba? Mr. Chair, hindi po ako Hindi ka nagba-bodybuilding? Hindi po, Mr. Chair. So, natural yung katawan mo? Push up lang minsan, Mr. Chair. Na ganyan na malaki. So, hindi namin sinasabi na ikaw yung bumarel. Kasi yung FB, most likely, andun yung mga tao, andun yung driver, no? At nung umatras doon sa may pader, na kung saan andun yung munisipyo, doon tinira si Mayor Perez. And doon din sa kay Tony Halili, may nakita din doon na malaki katawan, pareho ng relo mo, pareho ng build mo, pareho ng gupit mo. Di ba? But, of course, hindi natin ma-identify yung muka. And even din sa kay Mayor Cesar Perez, hindi rin natin ma-identify yung muka kasi may takip. Di ba? At actually, as a matter of fact, hindi pa natin na-enhance itong mga video na to because we just received it yesterday, you know. So, now, most likely, kung tama yung assessment ni GM Garma, nakasama ka lang sa team at ikaw lang nag-organize, ikaw lang nag-intel, ikaw lang nag-operate nung operation, ay hindi ikaw ang gunman na bumira doon. At kung ito'y utos lamang sa inyo, no? Most likely, syempre, we can understand na ang inyong ginagawang trabaho is yung pong tinatawag po nating war on drugs. Di ba? We're not saying that you are all involved in the killing, the actual shooting of the mayors, but maybe part of the team as what GM Garma was saying, no? And as a matter of fact, yung pong sinasabi ni former senator about the reward system at sinasabi din ni GM Garma, most likely ito yung nakuha nila. But this is not all about money. This is all about the order coming from the higher ups, no? Now, ang tanong ko sa iyo, Major Captain Albotra, during the time that Cesar Perez, Mayor Cesar Perez was killed on December 3, 2020, ano ka nun at nasaan ka nun? Mr. Chair, ako po ay nasa Cebu. Actually, Mr. Chair, nakita ko po yung video kanina at
100% po ako na hindi po ako yun, Mr. Chair, kasi tayo po ang the best na nakakilala sa sarili natin. And nung binanggit niyo po yung picture, Mr. Chair, nag-send po sa akin yung kaibigan ko kung saan ako, Mr. Chair, and I can show it here, Mr. Chair, kung saan po ako sa Cebu City, Mr. Chair. Okay, so hindi ka lumipad ng Manila during that time? Pardon, Mr. Chair? Hindi ka lumipad, pumunta ng Maynila from Yes po, Cebu Mr. during Chair. that time? Yes po, Mr. Chair. Okay. How did you able to get a in accordance with your affidavit, nakakuha ka nakasecure ka ng 2018 na ticket, yung booking reference mo sa Cebu Pacific na kino-confirm yung flight mo going back to Cebu nung June 29, 2018. Were you able to secure this from Cebu Pacific? Yan po ay saved email po, Mr. Chair. Luckily, nandun po sa email po, Mr. Chair, yung mga electronic tickets na yan po, Mr. Chair. Ito nung umalis ka nung June 29, 2018. June 29 po, yan po yung nagkuha po ako ng ticket, and yung schedule ko po is June 30, Mr. Chair. June 30, Opo, nung Mr. bumalik Chair. ka. Opo, Mr. Chair. Di ba? Yes, Mr. Tama? Chair. Okay. So, the whole of December and November of 2020, you were in Cebu. Yes, Mr. Chair. Siguraduhin mo, during the whole time of November and the whole time of December, you were in Cebu. Anong December 3, prior to December 3, 2020, the whole of November and the whole of December, you were in Cebu. Yes or no? Yes, Mr. Chair. Cebu ka? Opo, Mr. Chair. Okay, thank you. Colonel Garma, you said that Captain Albotra mentioned the killing to you in a courtesy call in your office, correct? Yes, Your Honor. Was at that time, were you the Chief of Police of Cebu City? Yes, Your Honor. So, when he made that courtesy visit to you, was it after his reassignment to Station 1 of Cebu City? Was it after? Was it when he was reassigned to Station 1? During that time, wala pa po siyang assignment sa... Wala pa? I am deciding pa po kung saan ko siya ilalagay. Kasi But he was call. returned to you, back to you in Cebu City? Yun ang understanding ko po nung sinabi din nila na galing na siya doon dati. Pero hindi ko na po pinansin yun, Mr. Chair. Alright. So after he mentioned that to you na sila nga yung may tumira kay Mayor Halili, it was you who assigned him to a station? As Chief of Police? Yes, Mr. Chair. Now, in that station, did he perform well naman, si Captain Albotra? Maayos naman, Mr. Maayos Chair. naman. Wala naman kayong away? Wala po, Mr. Chair. There was Your no Honor. miscommunication, misunderstanding between you and Captain Albotra? Wala po. He had no complaints against you also? Wala din po. Wala din. Okay. Now, Captain Albotra, in your affidavit, you repeatedly said that the allegations made by Colonel Garma are pure chismis, no? Made-up stories, correct? Yes po, Mr. Chair. Narinig naman po natin nung sinabi niya yun, Mr. Chair. May chismis po, Mr. Ito ba yung first time na narinig mo na ikaw ay implicated in the murder of the Mayor Halili? Yes po, Mr. Chair. First When Colonel Garma mentioned it? Yes po, Mr. Chair. So that was the first time in your entire career that you heard such allegations? Yes, Mr. Chair. Okay, now, would Colonel Garma have any reason to implicate you, Captain Albotra? At first, Mr. Chair, I can't think of any, Mr. Chair. Nagulat din po ako, Mr. Chair. Nagulat. Now, why of all the police officers that she knows, bakit ikaw? Yes, Mr. Chair. What is so special about Captain Albotra? That's why I thought, Mr. Chair, na-confuse po si ma'am siguro, Mr. Chair. Confused? Opo, Mr. Chair. Baka lang na-confused. Yes, Mr. Chair. Kasi yung inabay po niya, Mr. Chair, chismis. Tapos binago niya po, ako na po yung nagsabi, Mr. Chair. Okay. Now, Colonel Garma, when Captain Albotra made that statements to you, was it clear to you na it was him bragging about what they did?
Yes, Mr. Chair. Siyang nag-volunteer. Kaya hindi ko talaga makakalimutan po. Kasi hindi ako updated nun kung sino yung mga namatay na mga politicians nun. It was him who volunteered. So you were surprised that all of a sudden someone would out of the blue say or claim to have participated in the killing of a mayor? Yes po. That's why it will always be memorable for you and it would be easy to recall such an event, correct? Yes po. Now, Captain Albutra said that he will file cases against you. That's what's mentioned in his affidavit because he's claiming that what you've said are pure lies. What is your comment to that, Colonel Garma? Makokonsensya din po yan kasi I treated him very well when I was the city director of Cebu City. In fact, may mga operations din yung mga tao niya na he needs my intervention and I gave my full support. Alam po niya yan. So Now, if he will sue me, I will face it, but I can look it straight in his eyes. I am not lying, and he is lying, and he is coward to mention names na alam niya kung sino talaga tumira kay Mayor Halili. He knows it. Konsensya na lang po niya yan, Mr. Chair and Your Honor. Captain Albutra, Colonel Garma says that she took care of you, no? Nilagaan ka, pinotektahan ka. Totoo po yan, Mr. Chair. Now, ikaw pa yung may lakas ng loob daw na mag-file ng kaso against Mr. Colonel Chair, Garma. grabe po yung Mr. Chair, grabe po yung impact nung binanggit niya po yung pangalan ko, Mr. Chair. Grabe po talaga, Mr. Chair. Hindi ako nakatulog ng mga ilang araw. Hanggang ngayon, Mr. Chair, hindi pa po ako nakatulog ng kompleto. Pero kaya ko namang Mr. Chair, kalimutan, Mr. Chair, yung sinabi ni Mr. Chair. So hindi ka nakatulog because sinabi ni Garma na you were involved. But nakatulog ka na sinabi mo kay Garma na pinatay niyo yung tao. Okay lang sa iyo. Hindi na konsensya doon. Again, Mr. Chair, wala po talaga akong maalala na nagsabi ako ng ganyan kay Mr. Chair. So walang naalala doesn't mean that hindi mo ginawa. Hindi ko po ginawa yun, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair. That's all. Thank you, Congressman Mr. Chair. Flores. Sir, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these public inquiries? I hope you, God. Yes, Your Honor. Thank you. The oath has been administered, sir. Thank you. Thank you. Do you have a lawyer with you, Councilor Tamesin? So, No, Your Honor. do you need a lawyer? Hindi na po. Oh, sige. So, have you executed your affidavit? Yes, Your Honor. Ito bang affidavit na ito, ay ikaw, pirma mo ba to? Ito? Hindi po yan. Oo nga pala. Asan na yun? Tamisin? Tamisin, oo. Ito. Pwede bang malaman ano yung full name mo, Councilor Tamisin? Ako po si Norvin Lantican Tamisin. Okay. Ito po ba ang iyong sinumpaang salaysay? Opo. Ito, wala ka pang pirma rito. Ikaw ba ay... Yung hawak ko po, meron po. Bali, maraming kopya po yun. Sige. If we allow the resource person, Mr. Chairman, to state or narrate the sinumpaan salaysay, you may do so, no? Your Honor. That will form part of your yung testimony mo in your affidavit. So, Mr. Chairman, may we allow him to tell this story, being the a resource person and who happens to be the suspect on the killing of Mayor Cesar Perez, and you were jailed for 7 months. Yes, Your Honor. And now you are released. Yes, Your Honor. Na-release ka on bail. On bail po. So, na-release ka. So, Yes, Your Honor. Meaning, ba't ka na-release? Mahina kaso or what? We filed a petition for bail and it was approved. Okay, siguro let's start from the start siguro. So since you are under oath at wala pa kaming nakukuhang affidavit mo na pirmado,
So you tell your story and narrate to this committee your side of the story. Go ahead. Ako po si Norvin Lantigan Tamisin, naging konsyal po ng Bayan ng Los Baños for 12 years, independent, 2013 and 16 po, nahalal bilang independent at number 1 councilor po ng aming bayan. Natapos po ang aking termino ng 2019, June 30, at ako po ay isang human resource practitioner at isang professor po. So bumalik po ako sa pribadong buhay. Noong December 3, ako po ay nasa garden ng aking kaibigan dahil mahilig po akong mag-alaga ng bonsai. Nagtitinda rin po sa pamamagitan ng pagtuturo ng kaibigan ko si Mr. Emmanuel Mapili. Mula po alas 5 hanggang madaling araw ay nandun po kami at nakipagkwentuhan at nakauwi na po ng pasado alas 2. Nagulat na lang po ako, nalaman ko na pinatay daw po si Mayor Perez. That was December 3, 2020 po, Your Honor. Umalingaw ako dahil si Mayor Perez po, at that time, based on reports, he was included in the narco list from the original list. Kami naman po ay siyempre nababasa lang, ngunit hindi ko po nakikita. In honor of the late Mayor Perez, hindi ko po alam. Nagulat na lang po ako, naglabasan sa news na ako pala po ay nahabla. Samantalang wala naman po akong kalam-alam doon. Sa nasabing habla, sinasabi nila na nakita daw po ako within the vicinity sa tapat ng 7-Eleven. Wala naman po ako doon. Ang masakit po nito, may nagturo na isang bogus witness na nakita daw niya ako. Kaya nung ma-file yung case, sa kanilang reklamo ay merong video pero hindi po nila isinumite at hindi rin ho kami nabigyan ng kopya. Habang naka-file, marami pong maaligid sa bahay, laging tanong ng tanong, alam ko po mga pulis yun, nakasibilyan. Minabuti po ng pamilya ko na umalis muna po ako. At napagdesisyonan ko upang hindi naman po sila madamay. Dahil alam ko po, malaki ang posibilidad na itutumba nila ako para maging case closed. Kaya lumayo po ako pero hindi po ako nagtago. Naglipat-lipat lang ako at nakikita naman po ko dahil kung sakaling ako itutumba, wag na lang madamay ang pamilya ko. May mga anak din naman ako eh. Nagulat ako, nahuli nila ako sa Baguio pero hindi po ako nagtago. Dahil naglalakad lang po ako. Kung ako po ay magtatago, pupunta po ako ng ibang bansa. At magpapakalayo-layo ako pero talagang haharapin namin. Gusto lang namin malaman kung saan at kailan ko magagawa ng parang ipaglaban ng sarili ko. Nung ako po'y nahuli, naghihiring na nailabas yung video na kumakalat ho sa mga Facebook, sa mga messengers. Nagulat kami. Wala naman ako sa video. Kung nailabas lang po yun ng mga pulis na siyang gumawa ang Task Force Perez, ang PNP Los Baños at that time, kung nilabas lang nila, hindi sana kami makakasuhan. Ang sinasabi nila, wala daw video na pwedeng pagkakilanlan ng salarin. Pero kung makikita mo, meron po. Meron. Sinama nila si Ginoong Glenn Arrieta na LCR head na galing ng civil service. I don't know the person personally. Sinasabi nila pinapaling daw ang video, kaya walang makita. Pero bakit meron? Hindi ko pa kahabaan, pero kaya po ako nagpunta dito sa inyong paanyaya dahil nung sinabi po ni Madam Colonel Garma na ang bumira daw po o pumatay ay ang team ni Major Albotra, nagsaliksik po ako ng mga videos. Nakita ko yung itsura, pangangatawan, parehong-pareho halos pagkakahawig ng nasa video na kumakalat sa Los Baños.
na hindi inilabas ng PNP sa korte na sinumiti kaagad upang hindi sana kami nakasampahan ng kaso sa court. Paglabas unon, nakita ko pareho ng relo, halos pareho ng build, hard worker o nag-gym. Nakita ko pareho ng balikat, pareho ng gupit, nakasombrero, pareho ng binte, 5.56 mm ang ginamit, sniper din po. Sabi ko, bakit ho ganun? Your Honor, I thought the PNP is supposed to protect and serve the people. But I was denied of that privilege. I know not all, but a few of them are scalawags. Because they keep on implicating, some of them keep on implicating innocent people just for them to prove that they have done something or to please their officers, whoever they are. Alam nyo, malaki ho nasira sa akin eh. Nabenta ko lahat, mga ari-arian ko, pamilya ko, lumaban lang sa kasong to. You know how hard it is to hire a lawyer to defend yourself. Hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi kalaban mo, mga naka-uniforme. Para lang matigil yung kaso, tutumba ka talaga. Kaya sabi ko, bakit pa ako matatakot? Inalis nyo na eh. May mga anak ako na bubuli sa school. Hindi ako nakakapagtrabaho because of that record. Ako po naman nakapagtapos din naman ng MBA sa Ateneo. Through scholarship, pinaghirapan ko. Ngayon may babalik niyo ba yung karangalang nasira sa aking pamilya? I came here to find out the truth, to seek for the truth. Ngayon lang ako umiyak sa buong buhay ko. But we deserve the truth. The people of Los Baños deserve the truth. My family deserve the truth. Most especially my children. May anak din naman kayo. Sabi nga nung isa, iinog din ang buhay. Kahit lahat kayo nasa mga kapulisyahan, yung ibang mga bad eggs, makakarma din kayo. Tama naman, gaano kasakit kayo nangyari kay Senator De Lima, 7 taon. Ako 7 buwan. But regardless of the time, are we speaking of quantity? One day in jail is very hard. Even if you are guilty. What more if you're not guilty? I'm speaking on behalf of those people na namatay, na parusahan na walang kasalanan. Kung ikamamatay ko, itatanggapin ko kaysa naman sirang-sira pangalan ko. I'm sorry, Your Honor. I kept this for a long time. When I was inside, I keep on praying. That's the only thing that kept me alive aside from my family support and my relatives and friends. Pero hindi lahat ng tao makukulong kaya. Hindi lahat kaya. At hindi lahat may babalik ang ginawa nila. Your Honor, I can take things personally, regardless of how I feel. I always wanted to do the right thing. For 12 years, I have no record of corruption. I have no record of being an abusive public servant. Yes, I filed cases against those corrupt and abusive public officials because that is the mandate. Aside from being legal, it is a moral obligation on my part. When they're trying to set up a casino, I expose and try to stop it. When they're dumping the garbage at the creek of Makiling Forest Reserve, wherein the licit will go directly sa lawa ng lalawigan ng Laguna at mamamatay ang mga isda at yaman dagat,
I exposed and filed the necessary cases. When they're cutting the 29, when they cut the 29 trees in Jamboree Los Baños, I tried to stop it because they're about to cut more 602 more trees. Your Honor, if this is what I deserve for fighting for what is right, and then so be it. But I'm not a killer. Even in my mind, I don't think of it. Hindi ko po yan magagawa. Wala po yan sa pagkatao ko, sa pamilya ko, sa lahi ko. Yes, I file cases, but I don't kill people. That's why I would like to take this opportunity, Your Honor. I did not kill him. I have no idea why my name was implicated in this case. As a matter of fact, even if I have reasons or compelling reasons, still I will not do it. Hindi ko po gagawin yan. Because I believe in the rule of law. Kaya nga po ako naghahable. Lahat po nagkakamali, pinipilit kong itama. Kung ayaw po, nakontra ako. Pag ayaw, I seek the help of the court, especially ombudsman, so that they will be the one to decide. And at the time when Mayor Perez was killed, I'm no longer a politician or public servant at that time. Nasa private life na po ako. Hindi po ako makikinabang kung sakali man. Hindi ko rin po magagawa, bukod sa walang kapakinabangan, hindi po yan ang aking pagkatao. Kilala po ako ni Sir Dan, nanungkulan po yan sa Laguna. Nangahabla lang po ako. Pero hindi po ako napatay. Thank you, Your Honor. Okay, maraming salamat, Mr. Chair. Ano po ang sasabihin ni Mr. Tamisin? Gusto ko lang po sanang sabihin yung point pagdating po dun sa sketch na inilabas na hindi ko naman muka kung po pwede sige, na po. I'll give you that time later, ha? O sige, Yes, Your Congressman Honor. Abante. You're Mr. Chair, recognized. I really would like to ask a question to Councilor Norvin, no? Anyway, nagsabi ka na ng nais mo at talagang nakulong ka na ng ilang buwan. Di ba? 7 buwan po, Your Honor. 7 buwan. At yung pagkakakulong mo, nasira na yung buhay mo, pati ang pamilya mo, muntik ng magkasabog-sabog, hindi ba? Opo, at nabubuli po yung mga anak ko. Eh, palagay ko naman, meron kang pwedeng sabihin sa patayan na yan. Ang iniisip ko maigi, ano ba talaga ang batayan ng pagpatay na ganyan? O siguro, meron kang alam na naniniwala ka ba na ang pumatay kay Mayor Perez ay pulis din na katulad ng pagkakapatay kay Mayor Halili? Sa tingin ko po, sa mga ginamit, sa pagkilos, at higit sa lahat, yung pagkukubli ng katotohanan ng mismong mga gumawa na Task Force Perez at opisyales o PNP Los Baños, Your Honor. O meron ka bang nalalamang mga pulis na maaaring sila ang may kagagawa ng pagkakapatay? Base lang po sa aking pagsasaliksik, nung nagsalita po si Madam Garma, Your Honor, ay tinignan ko po ang video ng lumalabas na lalaki sa Shell Tanawan at tinignan ko kung anong pagkakahawig doon sa lumabas na video naman po na aligid sa Los Baños. At kung ituturo mo ngayon yan, may ituturo mo kung sino? Sa aking opinion po ay si Captain Albotra. Pakituro nyo nga po. Tumayo nga kayo, pakituro nyo kung siya. Nasa may dulo po ng aking kanan. Ayan. Yan po ang pinaghihinalaan yung pumatay kay Mayor Perez. Yun po yung nakikita ko base sa mga napanood ko at mga pinagbasihan ko po ng mga litrato, pagkilos at pagkakasabing po ni Madam Colonel Garma po, Ibig Your Honor. sabihin, ang pinakabatayan ninyo, Mr. Chair, ang pinakabatayan ninyo, yung binanggit ni Colonel Garma, yun ang pinakabatayan nyo. Yun po yung simula. Yun ang simula. Hanggang magsaliksik po tayo, Your Honor. Ano pa ang ilang batayan ninyo? Tinignan ko po yung, kung titignan nyo yung mga
body build, yung kanyang Meron shoulder. po kayong kopya ng mga ganon? Meron po. Okay. Palagay ko yung po bang pinakita ni Congressman Fernandez, yung po ba yung mga pictures na yan? Opo, pati na rin po yung mga klase ng relo, pati yung kanyang mga binte, Yan. pagsuot ng cap, paglakad, mga baraso. Ito ba to? Ito ba? Ito ba? Yan. Yes, Your Honor. Pero sinasabi po ni Kapitan na hindi siya ito. Right? Kapitan, hindi ikaw to, no? Yes po, Mr. Chair. Hindi po ako yan, Mr. Chair. Hindi ikaw ito. Opo, Mr. Chair. Okay. Wala kang ganitong relos? Wala? Hindi ko po makita, Mr. Chair. Ito. Page. Pakita mo nga. Tignan natin kung mayroon. Page, can you... Yan, pakita mo. Yan, pakita mo. Yan. Ito. Kamukha mo to eh. O palagay ko, ginagaya mo lang si Alice Guo, meron kang double. Yan. Yung yellow. So habang iniintay natin yan, matanong ko lang si Colonel Garma. Do you know Mr. Ray Solantes? I always hear his name sa Region 7 when I was assigned there, Mr. Chair. So, member din siya ng CIDG? No, Mr. Chair. Sa Police Regional Office siya assigned. PRO 7? R2, yes, Mr. Okay, Chair. R2 siya. Okay, sige. Thank you. So, si Mr. Captain Albotra, from Region 7, from Cebu City, nalipat ka sa Calamba, Laguna, tama? Tama po, Mr. Chair. Sinong kasama mong lumipat, na ilipat from PRO 7 to Calamba? Sino-sino ang mga kasama mo na inilipat? Si PO3 Eugene Kalumba tsaka PMS yata is PO3 Miljen Bolandres po, Mr. Chair. So si Solantes kasama mo? Hindi po, Mr. Chair. Hindi mo kasama si Solantes nung nilipat ka from Cebu to Calamba? Hindi po, Mr. Chair. Sigurado ka? Opo, Mr. Chair. Okay, sige, salamat. Congressman Fernandez, please proceed. Congressman Abante. Okay, Colonel Garma, you said that in the killing of Mayor Halili, you mentioned the name Albotra. Why did you mention it? Why? Naalala ko pong sinabi niyo sa akin. Actually, Who wala naman said ako. it? Sino sabi? Kenneth Albotra po. Si Kenneth Albotra Yes, mismo. sir. Oh, Wala so you akong- know Kenneth Albotra. Yes, sir. When naging tao ko po yan sa Cebu City Police, nung nag-courtesy call po siya, in confidence siguro niya nasabi sa akin na kwento niya. And of course, I'm the city director during that time. Yes. And wala pa akong sama ng loob yan kay Albotra po. Wala po. Actually, maayos naman po yung pagtrabaho niya during my time. And I treated him very well. So I think magsabi na lang po sana siya ng totoo para matapos na lang po. So ibig for the sabihin, peace of mind of everyone na lang po. when you met him, he was the one that told you the story. Opo, he volunteered out of confidence. Ano pong sinabi niya sa inyo? Ang sabi niya lang po is, ma'am, kami po yung nagtrabaho kay Halili. Paano po nakuha si Halili, si Mayor, taga saan? Binigay niyo po niya details. Sharpshooter po ang may gawa. Ganun po. Captain Albotra, iyo bang pinapatunayan itong sinabi ni Colonel Garma na mataas na official mo
O nagkita ba kayo? Nabanggit mo sa kanya yung mga ganyang bagay? O nagsisinungaling si Colonel Garma at this point in time? At this point of time po, sorry po, nagsisinungaling po si Ma'am Garma, Mr. Chair. Nagsisinungaling si Colonel Garma? Yes po, Mr. Chair. Ikaw ang nagsasabi ng totoo? Yes po, Mr. Chair. Chairman, Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.